Noong isang araw, meron akong nakausap, isang tao na talaga namang seryoso doon sa kanyang 50,000 na hawak na pera dahil pinaghirapan niya yon. Naguguluhan lang siya. Sabi niya nga sa akin, maganda naman pareho, kaya lang, alin kaya dito yung uunahin ko? Ang Kaiser Saving Program or ang Mutual Fund Investment? Kasi ang sabi niya nga, dahil hindi natin alam ang buhay, kapag mag-mutual fund daw ba siya, may matatanggap ba kaagad ang pamilya niya? Ang Kaiser Saving Program, paano daw kung isang beses lang siya makapaghulog? Ano daw ang matatanggap ng family niya? Kung halimbawa lang, may nangyaring masama sa kanya. Kaya nga sabi ko, kayo po ba'y may pinagdadaanan? Dahil syempre, di ba, parang iniisip niya na parang may mangyayaring masama sa kanya. Pero, sabi niya nga lang, hindi po kasi natin alam kung ano yung magiging takbo ng ating buhay sa mundong ito. Lalo na ngayon, talaga namang napaka-uncertain ng mundo, di ba? May kinakaharap tayong hindi natin nakikita. That's why, naisip lang daw niya yung ganong tanong. Kaya naman, ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko in-explain sa kanya anong mangyayari kung ang kanyang 50,000 ay ilalagay sa mutual fund at kung ito naman ay ilalagay niya sa Kaiser Saving Program. Unahin nating tingnan kung ano ang mangyayari if yung 50,000 pesos niya inilagay niya sa mutual fund investment. So nandito tayo ngayon sa invest.ramver.com. Nasa investment projection calculator tayo ng Ramver. So dito, sa nakikita nyo, ang ginawa niya, ang kanyang initial investment, 50,000, at zero ang inilagay nating additional investment kasi nga given na isang beses lang siya nag-invest, yung 50,000 pesos lang niya. At para makuha natin yung value, inilagay na lang natin after 1 year, di ba? So ang magiging investment or projected investment value ay 57,500. Ngayon, paano ito makukuha ng family niya? Kung halimbawa nga, may nangyaring masama sa kanya at isang beses lang siya nakapag-invest sa kanyang mutual fund. So, ang mangyayari, dapat ito ay nasa kanyang last will and testament. Kahit sino ay maaaring gumawa ng last will and testament. So, ang pinaka-basic ay holographic will na tinatawag. So, holographic will, parang sulat kamay mo lang yun. Na ibig sabihin, meron kang pagmamay-aring ganito, whatever investment na meron ka, at yun ay mapupunta sa mga tamang tao sa buhay mo. Kaya kung halimbawa nga, may nangyaring masama sa taong yun, then this is the projected investment value na maaaring maklaim ng kanyang family given na merong holographic will na ipipresent. Kasi lahat ng pagmamay-ari ng isang tao, kapag siya ay nawala sa mundong ito, it will form part doon sa kanyang estate. So dapat ito ay nasa kanyang will para makuha ng kanyang family. Ito naman ang ating illustration. Halimbawa, yung kanyang 50,000 ay ininvest sa Ultimate Kaiser Health Builder or dito sa tinatawag nating Kaiser Saving Plan. Na ngayon, syempre, hindi naman 50,000 na amount or fix yung kanyang ilalagay kung hindi mamimili siya kung ano yung saving program niya. Dahil nga 50,000, so pagpalagay na lang natin, itong K250 plan ang kanyang kinuha at ang pinili niyang mode of payment ay quarterly. So nagbayad siya ng 42,646, tas additional na 500 pesos. So around 43,000 ang kanyang naibayad. So meron pa siyang sukli, 'di ba, doon sa 50,000 niya dahil nag-open siya nitong Ultimate Kaiser Health Builder at ang saving plan na napili niya ay K250. Ngayon, kung halimbawa si Juan de la Cruz, 'di ba? Ang edad niya nung nag-open siya nitong Kaiser Saving Program at pinili niya nga itong K250 saving plan, syempre 7 years niya dapat itong babayaran or pag-iipunan. Ipareho lang din natin sa scenario na halimbawa nga may nangyaring masama sa kanya. Halimbawa, on the first year pa lang, di ba? On the first year, 1 quarter lang na siya ay nagbayad or nakapaghulog, ano ang maaaring makuha ng kanyang family? Merong makukuhang 1,125,000 ang kanyang beneficiary. Kasi, ang Ultimate Kaiser Health Builder, meron itong component of insurance or protection. Tapos, kung ang cause of death ni Juan de la Cruz, na isang beses lang nakapaghulog ng 42,000, di ba? Halimbawa lang natin, ay accident yung kanyang ikinamatay, then,
ita-times 2 po ang insurance money. So, ang matatanggap ng family ay 2,250,000. And ito po, yung 6 na taon na premium na kailangan sanang bayaran, of course, para ma-fully paid, ay hindi na kailangan pang bayaran nung naiwang pamilya or noong primary beneficiary. Kasi nga, kasama na po yun dun sa tinatawag nating 4-way insurance coverage ng Ultimate Kaiser Health Builder. And then, syempre, di ba, nakuha na ng pamilya or ng primary beneficiary ang insurance money, hindi na kailangan pang bayaran yung remaining na premium, then, yung healthcare benefits or coverage, ang magbe-benefit na nun ay ang naiwang pamilya or yung primary beneficiary ni Juan de la Cruz na kung saan siya yung plan holder, kumbaga, nawala na sa mundong ito. So, kumbaga, nagkaroon ng instant mana ang primary beneficiary niya. Hindi na nagbayad, nakatanggap na ng 1.1, di ba? Tapos, meron pa siyang healthcare coverage and, alam niyo po ba, pagdating ng maturity, di ba? Magmamature kasi yung Kaiser Health Savings natin. After 20 years, naghintay lang siya, may makukuha yung naiwang pamilya, yung primary beneficiary na 2.9 million. Tapos kung yun ay kanya pang ipinanatili, yung value na yun, kumbaga yung naiwang pamilya, halimbawa, di ba, yung anak o yung asawa, pagdating ng katandaan, di ba, meron pa siyang annual lifetime healthcare or meron siyang tinatawag na ganitong investment value. So, meaning, kapag ikaw nagsimula ka sa saving program na meron na kaagad na at least 3 component, merong tinatawag na healthcare, merong tinatawag na insurance, and of course, pagdating na maturity, meron kang magiging savings or investment money na matatanggap, kumbaga, nag-start ka with a good saving program, building a solid financial foundation. That's why, kung talagang wais ka sa buhay mo, you have to start with Kaiser Health Builder. Kasi kung ano man yung mangyayari sa'yo, may matatanggap na pera ang pamilya mo. At kung ikaw naman ay tatanda sa mundong ito, syempre, yung pinaghirapan mo, ikaw naman ang magbe-benefit niyan once na ito ay mag-mature. And at the same time, meron kang tinatawag na annual lifetime healthcare. Kaya, napakagandang saving program nitong Kaiser Health Builder. Again, ito po ay may tinatawag na 4-way insurance coverage na kung saan may makukuha ang family mo kung ikaw ay nag-exit ng maaga sa mundong ito kahit on the first month or on the first quarter, isang beses ka lang nakapaghulog, ma-waive na yung remaining na premium. Kahit ba pinili mo yung pinaka-maliit di ba? Or yung pinaka-mataas, whatever saving program na iyong pinili, syempre, meron po yung mga corresponding investment value and at the same time, merong insurance coverage at meron yung healthcare, di ba? Na benefits na maaaring magiging instant mana ng maiiwan mong primary beneficiary. Kaya naman, sa pag-i-invest, isipin po natin, kapag ikaw ba ay maglalagay ng pera, para saan ba yan? Meron ka bang pinaghahandaan? Kasi kung hindi mo naman alam ano yung patutunguhan ng yung perang iniipon or ini-invest, kumbaga, hindi ka na lang mag-iisip talaga na, meron akong pera sa ganitong mutual fund para sa retirement ko or meron akong Kaiser Saving Program para sa aking healthcare needs, di ba? In the future. So, ibig sabihin, kapag nag-ipon ka talaga, mahalaga na meron ka talagang objective. Then, syempre, iba't iba kasi yung mga benefits na maaari din nating makuha sa mga financial instruments. Wala naman talagang investment na talagang fits it all na, di ba, na sinasabi na lahat na lang nandyan na sa kanya. Meron siguro in a way, pero kumbaga, a little bit component lang, katulad ng Kaiser Saving Program. Pero hindi talaga siya totally na nandun na lahat. Kasi nga, di ba, yung insurance niya, a little bit of insurance component lang yun. Di ba? And then, of course, ang investment magsisimula on the 8th year onwards. Siyempre, di ba? So, meaning, kapag gusto mo talaga na kapag mag-i-invest ka, solid, di ba? Magkakaroon ka ng peace of mind, dapat dahan-dahan, one step at a time,
pero merong laman ang bawat financial foundation mo. Para whatever happens, kasi hindi nga natin alam yung mangyayari sa atin habang naglalakbay sa mundong ito, merong makukuha ang family mo kung meron kang proper protection. Meron kang magagamit kung ikaw naman ay magkasakit. At meron kang pera kapag ikaw ay magiging matanda or mabubuhay na matanda or matagal sa mundong ito. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din, di ba? Hindi ibig sabihin na one time, big time ang isang investment, lahat na yon ng benefits ay maaari niyang makuha. Maaari mo itong maipasa sa kanya para maintindihan niya. Ano nga ba ang maaaring advantage kapag halimbawa nga biglang kinuha siya ni Lord at meron siyang nailagay na pera sa mga instruments na nabanggit natin?